Marahil ay kung ikaw ay nanonood na sa aking mga videos or matagal mo na akong sinusundan, ay aware ka po na ako po ay isang certified public accountant at isa pong licensed real estate broker. Ang pagiging accountant ay syempre alam yan ng halos lahat ng Pilipino. Pero ang pagiging real estate broker ay hindi po aware ang karamihan. So by the way, para po sa clarity o clarification ng pagiging real estate broker, ang real estate broker po ay gaya din ng ibang profession na merong board exam. So before, ang qualification lamang kung ikaw ay 4 years college graduate, ay pwede kang mag-review at mag-take ng board exam for real estate broker. Pero after 2016 ay nire-require na graduate ka dapat ng BS Real Estate Management. So yan ang real estate broker. At ako ay naging real estate broker nung year 2012. So kung kukumpara po natin ito sa isang real estate agent, ang broker po ang nag-handle ng mga ahente. At legally po, base po sa real estate law, ang isang broker ay pwedeng mag-accredit up to 20 agents. So up to 20 agents po ang pwedeng i-accredit ng isang real estate broker. At ang isang ahente ay at least 2 years college lamang at wala pong exam ang isang ahente. Meron lang siyang a-attendan na seminar at dapat nga po ay naka 2 years college siya. So yan po yung ating pong clarification pagdating po sa kaibahan ng real estate broker at real estate agent. So ngayon, titignan po natin kung ako po ay isang certified public accountant, bakit po ako real estate broker? So by the way, ako po ay naging isang CPA, Certified Public Accountant, noong year 2005 po. I graduated po sa Polytechnic University of the Philippines, Manila, sa PUP Santa Mesa, Manila, noong year 2005. And then tayo po ay nag-board exam noong October 2005. At in God's grace po ay tayo po ay pinalad na maging isang CPA. And that year din, November 2005, doon po nagsimula ang akin pong career bilang isang accountant. At ang una ko pong trabaho ay bilang isang external auditor. So tumagal po ito hanggang 2008. So bilang isang auditor at internal auditor. So 3 years po akong naging auditor. And then after that, nag-transfer po ako sa mga private companies bilang isang accountant. So iba-ibang company din. And then habang nag-work po ako, noong 2012, doon po ako nag-board exam para po sa real estate broker. And fortunately lang, maluwag din yung company ko before at pinayagan din naman ako ng boss ko na mag-review and then mag-take ng exam. And fortunately, pumasa po tayo sa real estate broker exam at naging broker po tayo. At nagsimula po tayo ng selling ng condominium. Part-time po ako nagbenta ng condominium from 2012 to 2014. So hindi ganun ka seryoso yung akin pong pagbebenta during that time kasi busy din talaga sa trabaho at meron din kaming traditional business ng wife ko during that time. And then nag-decide ako na mag full-time ng pagiging real estate broker. Last job ko December 2014. At January 2015, yan na po yung simula ng aking full-time bilang isang real estate broker. So by January this year, 2021, ay 6 years na po ako na walang trabaho at full-time po sa real estate. So anyway, i-discuss ko po at i-share ko po sa inyo bakit ko ba iniwan yung maganda na ring career ko sa pagiging accountant. Kasi bilang manager na din yung aking mga huling trabaho, di ba? So bilang isang finance manager. So i-share ko po ngayon sa inyo ang mga reasons ko bakit po ako nag-shift ng career from being accountant to becoming a real estate broker. Una pong nakita ko na reason bakit ako full-time sa real estate ay yung big opportunity po sa real estate. Ang big opportunity po na to ay ang housing backlog sa Pilipinas. Ang housing demand. Alam niyo po ba na 6 million plus units ang housing backlog sa Pilipinas? Pag sinabi po nating housing backlogs, ito po yung mga nangangailangan ng bahay na wala pang bahay, kayang bumili ng bahay pero hindi pa po bumibili ng bahay. Either nangungupahan
o either nakikipisan sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga kapatid. So may capacity na silang bumili pero hindi pa po sila bumibili ng bahay. So 6 million plus units po ang housing backlog sa low-cost housing, sa market segment po na low-cost housing. Imagine po ang 6 million plus units at ang napoproduce lang nationwide sa Philippines. Alam nyo ba na based po sa statistics, 200,000 plus units lamang ang napoproduce per year. So kung i-compute po natin 6 million units, i-divide po natin ng 200,000 equals 30. It will take 30 years bago po maubos yung housing backlog. Assuming tuloy-tuloy po ang produce ng mga various housing developers sa low-cost housing. Pero hindi po ganun ang cases. So how about yung mga 20 years old right now, di ba? After 10 years, 30 years old na sila, mag-aasawa na sila, mangangailangan na rin sila ng mga pabahay. Kaya tatagal po ang housing backlog sa Philippines. In fact, pag hindi po na-i-address, ang sabi, even year 2030, aabot pa ng mga even 12 million plus na housing backlog sa Pilipinas. Ganun po kadami. And kung i-compute po natin, let's say yung 6 million na lang, kung ang bahay sa low-cost ay 1 million pesos average, di 6 million units times 1 million is 6 trillion. That is 6 trillion po sa housing backlog pa lang. Ganun po karami ang housing demand sa Pilipinas. Ilan lang dyan sa trillion na yan ang ibenta mo bilang isang ahente o bilang isang broker, sufficient enough na para maging successful ka financially. At kung ang ine-aim mo ay maging millionaire o multi-millionaire, ito po yung isang industry na pwede kang o pwede mong ma-achieve yung hinahangad mo na financial freedom. At ako sa 6 years ko ay na-experience ko po yan na ang dami po talagang bumibili ng bahay. At ang dami na rin naming nabenta na mga housing. At ang dami pa pong naghahanap ng housing. So yan po yung nakita ko talaga na nag-trigger po sa akin at mind-boggling po yun. Kung ikaw accountant, makukompute mo agad, wow, ang dami, ang laki pala ng housing backlog sa Philippines. Kaya yun yung isang naging sa akin, naging isang motivation. So ang sabi ko lang, kung kaya kong maging magaling dito sa industry na to, then kaya kong kumita dito sa real estate na to at makakatulong pa ako sa maraming tao na magkaroon sila ng sariling bahay, di ba? So yan po yung unang reason. Pangalawang reason ay syempre nakita ko tong real estate na bilang isang negosyo. Bilang isang negosyo na syempre ang isang negosyo it's about selling products or services, di ba? Selling goods or services. At dito nagbebenta ka ngayon ng bahay. At napakasimple lang ng real estate. Kung ikaw ay nasa selling of real estate, napakasimple lamang. Mag-advertise ka na, alamin mo yung property na binebenta mo, then i-marketing mo yung binebenta mo, then magkaroon ka ng client. Ganun lang siya kasimple. At kung titignan mo, as an accountant pa din, tignan natin, di ba? Very low capital at low cost, low expense ang pagre-real estate, pagbebenta. So ano yung mga gagastusin mo lang dito? Transportation, food, di ba? Yun lang yung mga gagastusin mo. Internet, load, yun lang. Hindi mo kailangan magrenta ng pwesto mo. Hindi mo kailangan mag-hire ng mga tao mo. Even kami na broker, kung magkakaroon kami ng ahente, hindi naman namin pinapasweldo ang mga ahente kasi commission-based din sila. Kaya itong real estate ay very ideal talaga siya na business. Ang real estate selling of properties, malaki ang return, maliit ang capital, maliit ang cost and expenses mo. Unlike sa mga traditional business na nasubukan ko before, di ba? Nagbigasan kami, nag-RTW kami, even nagbuko pa kami. So yung mga tao na i-hire mo, yung mga tao, yung upa mo doon sa pwesto mo, yung utilities mo, and then napakaliit lang ng kita, di ba? So even mga food cart, nasubukan din natin yan. Napakaliit po ng kita, di ba? While kung magbebenta ka ng bahay, kahit nasaan ka, kahit nasa bakasyon ka, may internet ka lang, may cellphone ka, you can do the business even nasaan ka. Hindi mo intindihin na yung pinapasweldo mong tao. Hindi mo inintindi yung pwesto mo na kailangan mong bantayan, di ba? So yan po yung nakita natin sa business. At kung ikaw ay nanonood ngayon na ikaw ay ahente,
ito po yung mistakes ng karamihan pong ahente. Kinukonsider lang nila ito as part-time or side income. No, kailangan po natin itong seryosohin na real business ang pagbebenta ng property. You should be proud na nagbebenta ka ng property. Siyempre, kung license ka talaga, you should be proud. Kasi malaki ang kitaan po sa pagbebenta ng property. Malayo po ang kitaan kung ikaw ay merong grocery o may sari-sari store ka o meron kang bigasan o kung may traditional business ka, ang layo po ng kitaan. Ako na-experience ko na po yan. Even ako, nag-networking po ako dati at nag-buy and sell. Ang layo po talaga sa real estate. I'm speaking na based sa aking experience. So, low cost and expenses, low capital, yan po ang real estate selling. Pangatlo, syempre, in relation sa pagkakaroon ng business bilang real estate, you can work from home. Di ba? You can work with your own pace. Di ba? Pwede kang magtrabaho kung kailan mo siya gustong simulan o kung hanggang kailan ka matatapos sa trabaho mo. You can work earlier and you can work late. Di ba? If you work hard, syempre, mas malaki yung potential na mas malaki yung iyong kitain. Di ba? As compared kung halimbawa ikaw ay nag-work na based sa sweldo mo ang iyong kikitain. Pwedeng may overtime ka based per hour, 'di ba? Or sa iba walang overtime kung ikaw ay nasa managerial. Pero dito kung ikaw ay sobrang sipag, malaki yung potential na pwede mong kitain sa pagbebenta ng real estate. Imagine isang bahay lang kung ikaw ay ahente. Average 30,000 ang kikitain mo doon later on. Bagamat hindi immediate ang commission sa real estate, especially kung pre-selling ang binebenta mo, pero para kang nag-iipon through time. In 3 to 4 years o in 3 to 5 years, marirealize lahat ng naipundar mo o naitanim mo ng mga benta mo sa real estate. So yun naman yung kagandahan, di ba? Para kang nag-iipon kasi hindi naman siya immediate kagaya ng sweldo. So yun ang kagandahan. You can work at your own pace. Pwede sa bahay lang. Anong advantage nito? Siyempre, kasama mo ang pamilya mo, kasama mo ang mga mahal sa buhay mo, pwede kayong kumain na magkakasabay, almusal, tanghalian, hanggang hapunan. So may time ka para sa kanila. Kung kailangan ka ng anak mo during that time, pwede kang magkaroon ng time para sa anak mo. Minsan ka lang naman lalabas kung may imimit ka na client na mismo pag magti-tripping. Pero majority of the time, naka-online ka lang naman. Cellphone mo o computer mo, ganun po. So napakaganda po na platform ang real estate. At yan po ang nakita ko at na-experience ko bakit po ako nag-real estate. Pang-apat po na reason ay sa real estate, you get to meet a lot of people na big dreamers, na same-minded people, na talagang matataas ang pangarap, di ba? Pinag-uusapan lang kung paano ka umasenso sa buhay. So yan yung mga ma-encounter mo na tao. At napakasarap ng pakiramdam na ganyan yung nakakasalamuha mong tao, di ba? Kasi syempre tayo may mga experiences po tayo na ang mga kausap po natin ng mga tao ay either mga negative o hahatakin ka dito o walang pangarap sa buhay or kung ano-ano lang yung ginagawa, ganyan-ganyan. Pero dito, we get along sa mga tao na big dreamers. At syempre, mahahawa ka dyan na mataas mangarap yung mga kasamahan mo. Diba? Sabi nga, birds of the same feather, flocks together. So, meaning to say, syempre, kung ang mga kasamahan mo ay like-minded individual, diba? Puro positive-minded people na talagang sobrang aggressive, sobrang high energy na gusto nilang ma-achieve yung mga pangarap nila sa buhay, ay yun yung talagang ideal na gusto mong makasama, di ba? So yun ang kagandahan po ng real estate. You get along with highly driven individual o highly driven na mga tao. And then yung lastly, ito lang din, na-realize ko lang din lately, yung ito yung opportunity sa real estate na you get to help other people. You get to help other people. Especially sa cases ko na bilang broker. O kami ng wife ko bilang pareho kaming broker na may mga ahente kami na mga tinitrain. At yung nakita ko na yung isang tao, yung isang aspiring agent na may mamataas na pangarap at ito yung nakita niya na makakatupad ng kanyang mga pangarap. So, yung fulfillment na matulungan mo sila na umasenso din someday o matulungan mo silang ma-achieve yung kanilang mga pangarap.
So, iyan yung nakikita ko na sobrang fulfilling dito sa real estate. Bagamat, syempre, hindi lang siguro real estate, but ibang industry, ganon, di ba? Pero dito sa real estate ay, syempre ako, tinuturuan ko yung mga ahente ko ng mga strategies, techniques, pagkakaroon ng tamang mindset, yung pag-improve ng kanilang mga skills for free. Ganyan, yan yung kagandahan sa real estate, di ba? Matututo ka for free kasi yun naman ang role ko bilang leader doon sa aking mga ahente. At pag dumating yung point na halimbawa nakakabenta na sila o ang dami na nilang benta, and then may nare-receive na sila ng mga commissions, and then makita mo sila later on makabili na sila ng sariling sasakyan, or makabili na sila ng sarili din nilang bahay, matulungan nila yung pamilya nila. So matulungan nila yung kanilang kapwa o kung ano man yung kanilang goal sa buhay, di ba? Ma-achieve nila yung mga yon. Yun na siguro yung pinaka-fulfilling sa part ng isang leader, ng isang broker, na sila mismo o yung mga taong nangangarap na matupad yung kanilang pangarap ay maging instrumento po tayo sa kanila. Maging kasangkapan po tayo ng Panginoon sa kanila na matulungan silang mangarap at matulungan silang matupad ang kanilang pangarap. At yan po ang aking mga sharing na nakikitang reason bakit po ako nag-real estate. At marami pa pong ibang dahilan na pwede ko pong i-share, pero yan po yung aking top 5 na reasons bakit po ako nag-real estate. At kung ikaw ay nangangarap sa ngayon at halimbawa ikaw ay gustong mag-ahente, qualified ka naman in terms of educational attainment, at least naka 2 years ka ng college, pwede mong tignan ang real estate bilang isang vehicle mo para sa paggabay ng iyong pangarap at para sa pagtupad ng iyong pangarap. So yan lamang po ang ating sharing po today. I hope nagustuhan nyo po ang ating video na na-share ko po sa inyo ang pagiging accountant ko at paano po ako na-ship sa pagiging real estate broker at pag-handle po ng aking real estate team. At yun po, kung kayo po ay patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. Kindly like po ang ating like button. Smash mo na ang like button para po sa YouTube algorithm kung nagustuhan nyo po ang ating video. Kung first time nyo pong manood ng ating video, pwede po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Marami po kayong makukuhang value pagdating po sa real estate at iba pong aspeto ng ating pong mga sinishare dito po sa ating video. So yan lamang po ang ating sharing. Magandang araw po sa ating lahat at God bless po.